Ilang dekada na ang lumipas. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam ang sagot sa tanong na, bakit hindi ka crush ng crush mo? Ilang milyong tao na ang hindi pinapatulog ng tanong na yan bawat gabi. Ilang milyong sawing puso na rin ang kanyang winasak. Bago mo masagot ang tanong na yan, tanungin mo muna ang sarili mo kung gusto ka ba niya? Kailangan ka ba niya? Pero ano nga ba ang basihan sa mga kagustuhan at pangailangan ng isang tao? Yan ang tatalakayin natin ngayon, ang pangailangan at kagustuhan. Maraming pinagkaiba ang dalawang ito. Unang-una, ang mga pangailangan ay kailangan ng tao para mabuhay. At ang kagustuhan ay pwede namang mayroon o wala ang isang tao. Sunod, ang mga pangailangan ay inuuna. Sila yung mga priority. Ikaw, priority ka ba? Siyempre hindi. Hindi ka kasi niya kailangan. Ang mga kagustuhan naman ay ipinagpapaliban. So pwedeng i-delay mo muna siya dahil meron ka pang kailangang unahing ibang bagay na mas importante kesa sa iyong kagustuhan. Next, ang mga pangangailangan ay mga pangunahing mga bagay o necessities. At ang mga kagustuhan naman ay mga luho lamang o luxuries. Ang mga pangangailangan ay nagdudulot ng pakinabang. Tapos, ang mga kagustuhan ay nakapagbibigay naman ng kasiyahan. Parehas naman silang may positive na nabibigay sa isang tao. Pero ano nga bang mas kailangan natin? Yung may pakinabang o yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Sunod naman ay ang pangangailangan ay mga basic needs. Kailangan natin to para mabuhay tayo. So kasama na dyan ang pagkain, damit, at bahay. Ang kagustuhan naman ay created needs. Kaya nating mabuhay kahit wala tayo ng mga bagay na yan. Yung mga gadgets, hindi natin kailangan yan para mabuhay. Sunod naman ay yung mga hindi natin matanggap usually. No? Ang mga pangangailangan ay madalas hindi nagbabago. Pero yung mga kagustuhan natin, madalas nagbabago yan. Mahirap mang tanggapin, usually, napapalitan ng mga kagustuhan natin. Kagaya niya, bigla na lang nagbabago. At ito naman ang last comparison natin sa pangangailangan at kagustuhan. Ang hindi pagtamo ng pangangailangan ay maaaring maging sanhi ng pagkakasakit o kamatayan. So halimbawa, pagkain, isa sa ating mga pangangailangan. Kapag hindi tayo nakakain, pwede tayong magkasakit. Or kapag matagal ka nang hindi nakakain, maaari ka nang mamatay. Sa kagustuhan naman, kapag hindi mo nakuha ang iyong gusto, ang mangyayari lang naman ay hindi ka makukontento or ikaw ay mabibigo. So hindi mo nakuha yung gusto mo, malungkot ka. Yun na yun. Hindi ka niya mahal, okay, malungkot ka. Pero hindi ka para mamatay or magkasakit ka agad. Magkakasakit ka lang kapag hindi ka na kumakain kasi nga hindi ka crush ng crush mo. Pero ano ang rason nun? Hindi ka kumain. Nawalan ka ng basic needs. Hindi dahil hindi mo nakuha ang iyong gusto. Laging tandaan, hindi lahat ng gusto nyo ay nakukuha nyo. Maaaring nakuha na siya ng iba. Punta naman tayo sa mga salik ng pangangailangan at kagustuhan. So paano nga ba natin malalaman ang mga rason kung bakit natin kailangan o gusto ang isang bagay? So ang mga salik ay ang mga bagay na nakaka-impluwensya o nakaka-apekto sa isa pang bagay. So unang-una, ang salik na pampersonal. Kabilang dito ang kultura, pag-uugali, edad, kasarian, damdamin, at mga bagay na nakagawian na. So base dito, ang ating mga pangangailangan at kagustuhan ay nakabase sa mga bagay na yan. Sa ating kultura, sa ating ugali, at pati sa mga bagay na nakasanayan na natin. Sunod naman ay ang salik na panlipunan. Ang pamilya at ang mga kaibigan ay may malaking impluwensya sa ating mga pangailangan. Madalas, ang mga gusto nila ay yun rin ang gusto natin. So usually, naiinggit tayo sa ibang tao. So kung ano meron sila, gusto mo meron ka rin. Sunod naman ay ang salik na pansikolohiya. So maraming panpsikolohikal na salik ang maaaring naging dahilan ng ating pangangailangan o gusto. So ito ay base sa ating pag-iisip or psychological state. Next ay ang salik na bunsod ng kalagayang pang-ekonomiya.
ang kalagayan sa buhay, na bunga ng uri ng trabaho o antas ng kitang tinatanggap ay maaaring dahilan ng ating pangangailangan at kagustuhan. So kung ikaw ay napapabilang sa mayamang pamilya, marami kang kagustuhan na natutupad. Kung ikaw naman ay nabibilang sa isang pamilyang sakto lang ang kinikita, madalas pinagpapaliban mo muna ang iyong kagustuhan dahil uunahin yung bilhin ang inyong pangailangan. Panglima naman ay ang salig bunsod ng pagpapahalagang pangkapaligiran. Magkakaiba ang pagpapahalaga ng tao sa kanyang kapaligiran. May ilang mapagmalasakit habang may iba namang sadyang walang pakialam sa nangyayari sa ating kapaligiran. So ang ating pangangailangan at kagustuhan minsan ay dumedepende sa kalagayan ng kapaligiran. At ang huli ay ang salik na pampolitika. So ang mga batas, patakaran at desisyon ng pamahalaan ay nakakaapekto sa pangangailangan at kagustuhan ng mga nasasakupan nito. Ang pamahalaan ang nagpapasya sa mga produkto o serbisyong maaaring bilhin ng tao sa pamilihan. So kapag may pinagbabawal na bilhin ang gobyerno, maapektuhan din nun ang iyong kagustuhan. Since gusto mo nga, pinagbabawal naman ng gobyerno, hindi mo rin siya mabibili unless willing ka makulong. Punta naman tayo sa mga teorya ng pangangailangan. Unang-una dyan ang hierarkiya ng pangangailangan ayon sa pag-aaral ni Abraham Maslow o mas kilala bilang Maslow's Hierarchy of Needs. Ayon dito, ang inyong mga pangangailangan na nasa itaas ng pyramid ay makukuha nyo lamang kapag nakuha nyo na lahat ng nasa baba pa nito. At unang-una dyan ang physiological needs. So ito ang mga pangunahing pangangailangan ng tao o basic needs. Sinasabing pag natugunan na ito, magkakaroon ng sapat na kakayahan ang tao sa paghahangad ng mas mataas na antas ng kanyang pangangailangan. Sunod naman dyan ang safety needs. Ito ang paghahangad ng tao na maging ligtas mula sa karamdaman at ang pagsisiguro ng mas mainam na kinabukasan. Sunod naman ay ang belongingness needs. Ito ang pagnanais ng taong magmahal at bumuo ng mga ugnayan o relasyon. Next ay ang esteem needs. Ito ang paghahangad ng taong mapahalagahan ng ibang tao. At ang pinakamataas na level sa Maslow's Hierarchy of Needs ay ang self-actualization. So ito ang pinakamataas na antas na pangangailangan kung saan ang tao ay dumating na sa antas ng kanyang buhay nang may napatunayan na dahil nailabas na niya ang kanyang buong potensyal. Next naman ay ang teoryang ERG ayon kay Alderfer. Ang teoryang ERG ni Clayton Alderfer ay modifikasyon lamang ng teorya ni Maslow. Sa halip na 5 hierarkiya, binuo lamang ito ng 3 antas. So isa dyan ang existence needs, nakatumbas lang din ng physiological at safety needs kay Maslow. Sunod naman ay ang relatedness needs, na parehas lang din sa belongingness at self-esteem needs kay Maslow. At ang huli ay ang growth needs, na parehas lang din sa self-actualization ayon sa teorya ni Maslow. Ang pagkakaiba lang dito, ayon kay Clayton Alderfer, kapag nasatisfy mo na ang isa mong pangangailangan, pwede ka nang mag-progress sa next. Ngunit, kapag hindi ka na nasatisfy, pwede kang mag-regress o bumalik sa ibang antas ng pangangailangan. At ang panghuli naman ay yung McClelland's Acquired Needs Theory. Ayon sa kanya, ang bawat individual ay may natatamong kombinasyon ng 3 uri ng pangangailangan, bunga ng kanyang mga karanasan sa buhay. So ito ay ang mga sumusunod: ang need for achievement, need for power, at need for affiliation. Ang need for achievement ay tumutukoy sa mga bagay na nagawa o naging kontribusyon ng tao. Ang need for affiliation ay tumutukoy naman sa kagustuhan ng taong matanggap at mapabilang. So halos parehas siya sa belongingness needs ni Maslow at sa relatedness needs ni McClelland. At ang pangatlo ay ang need for power. So ito ay tumutukoy sa kagustuhang makaimpluwensya ng isang tao sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kakakibat na kapangyarihan. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw.
Arrivederci.